Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng isang comment at ikwento mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masaya ang kwentuhan kapag alam nating iba-iba tayong lugar pero iisa lang ang damdaming pinaghuhugutan. Baka ikaw ay nanonood mula sa Maynila, Cebu, Davao o kahit saan mang sulok ng mundo. Tara, samahin mo ako sa isang kwentong puno ng sakit, pag-ibig, pangungutya at isang pusong tumatangging magpatalo. May mga babae kasing kahit unti-unti nang sinusubok ng buhay, marunong pa ring ngumiti. May mga babaeng kahit pinapahina na ng katawan, nananatiling matibay ang kalooban. At may mga tulad ni Samara Vergel Valles, isang babaeng sa unang tingin ay parang taimik lang, mahinhin, mahina at madaling yurakan. Pero hindi alam ng mga taong umapi sa kanya na ang katahimikan niya ay hindi tanda ng pagkatalo. Minsan, iyon pa ang simula ng pinakamabigat na unos na babagsak sa mga nagkamaling maliitin siya. Bago pa dumating ang madilim na yugto ng kanyang buhay, si Samara ay isa sa mga babaeng kilala sa mundo ng event styling sa Quezon City. Hindi siya yung tipong maingay at mahilig magpasikat, pero sa tuwing may kasal, debut, corporate launch o charity gala na siya ang humahawak sa design concept, palaging may nagsasabi na kakaibang mata niya sa ganda. Hindi siya marangyang manamit, hindi siya palasagot, at lalo siyang hindi palaban sa salita. Pero kapag trabaho ang pinag-uusapan, alam ng lahat na may sariling kinang si Samara. Sa isang maliit ngunit maaluwalas na design studio sa Tomas Morato siya nagsimula. Kasama niya roon ang kanyang masipag na assistant na si Jovita Ramirez, isang dalagang palabiro ngunit maparaan, at ang dalawang interns nilang sina Nika at Ephraim. Halos araw-araw ay amoy sariwang bulaklak, tela, ribbon at bagong timplang kape ang opisina nila. Madalas pa nga, kapag late nang umuwi ang team, si Samara mismo ang bumibili ng lugaw o pansit canton para sabay-sabay silang kumain. "Mansam, siguraduhin nyo ngang nagpapahinga rin kayo?" Pabirong sabi ni Jovita isang gabi habang nagtataling muli ng imported baby's breath sa mesa. Napangiti si Samara habang inaayos ang sketch ng centerpiece. "Kapag natakos na itong wedding sa Alabang, promise magpapahinga ako." "Sinabi mo rin yan noong 3 event may nakaraan," sagot ni Jovita na napailing. "Di sa susunod totoo na," natatawang tugon ni Samara. Sa mga panahong iyon, simple pero masaya ang buhay niya. At lalo pa itong naging buo ng pakasalan niya si Leandro Valles. Tahimik, matino, edukado at profesional si Leandro. Isa siyang arkitekto na hindi mahilig sa gulo. Hindi siya pala kaibigan pero maalaga siya sa paraang tahimik. Siya yung lalaking hindi man sweet sa salita, pero aalayayan ka sa kalsada, ikukuha ka ng gamot kapag masama pakiramdam mo, at tatandaan ng paborito mong tinapay kahit hindi mo sabihin. Nung una, inakala ni Samara na sapat na iyon. Sapat na ang lalaking hindi maingay magmahal, pero totoo naman. Sapat na ang lalaking marunong tumayo sa sariling paa at marunong magplano ng kinabukasan. At sa totoo lang, minahal niya ni si Leandro ng buo. Pero ang isang malaking pagkakamali ni Samara ay ang pag-aakala na kapag mabuti ang lalaking pinakasalan mo, magiging mabuti rin ang pamilyang tatanggap sa iyo. Ang totoo, mula pa nung una ay malamig na sa kanyang pamilya Valles. Ang biyenan niyang si Doña Celestina Valles ay isang babaeng sanay masunod. Lagi itong maayos manamit, matinis magsalita, at mahilig tumingin sa tao na parang laging may kulang. Sa unang pagkikita nila noon, gumiti ito kay Samara pero hindi umabot sa mata ang ngiti. "So, ikaw si Samara?" sabi ni Doña Celestina habang dahan-dahang ibinababa ang tasa ng tsaa. "Event stylist ka raw." "Opo," magalang na sagot ni Samara. "May sarili po akong maliit na design team." "Maliit?" mahinang ulit ng matanda. At least masipag ka." Isang simpleng pangungusap lang iyon pero alam ni Samara ang ibig sabihin. Hindi siya sapat. Hindi siya kasing taas ng estado na nais ng pamilya para kay Leandro. Mas diretsahan na ng hipag niyang si Bryony Valles Lat. Maganda, maporma at sanay sa sosyal na patitipon, si Bryony ang tipong babaeng kayang ngumiti habang nilalason ka ng salita. "Ang cute ng trabaho mo," sabi nito minsan sa family lunch. "Parang hobby na pwedeng pagkakitaan." Natahimik si Samara.
Si Leandro ay umiinom lang ng tubig noon, tila ayaw makisali. At naroon din si Tyrone Valles, ang bayaw niyang mahilig magbiro ng may halong pang-iinsulto. Uy, Samara, kapag may birthday si Mama, ikaw na bahala sa balloons ha? Family discount dapat. Tumawa ang ilan sa mesa. Pilit ding ngumiti si Samara kahit may kirot na sa dibdib niya. Sa kabila ng lahat, tiniis niya iyon, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal niya ang asawa niya. At lagi niyang iniisip na baka balang araw, matatanggap din siya ng pamilya nito. Baka kapag nakita nilang totoo ang intensyon niya, titigil din sila. Nagpatuloy ang buhay. Lumipat sina Samara at Leandro sa isang maayos na townhouse sa Quezon City. Hindi man marangya, pero maaliwalas iyon. May maliit na balcony na puno ng paso, may mesa sa kusina kung saan sila sabay nagkakape sa umaga, at may isang silid si Samara na ginawa niyang mini design room para sa mga proposal at sample boards niya. Doon siya pinakamasaya, tahimik, organisado, at pakiramdam niya ay may sariling mundo siya. Ngunit isang umaga, habang nasa studio siya at sinusukat ang tela para sa isang engagement setup, bigla siyang napahawak sa gilid ng mesa. "Ma'am Sam?" Gulat na sabi ni Jovita. "Okay ka lang?" "Parang nahihilo lang ako," bulong ni Samara. "Namumutla ka." "Ayos lang, baka kulang lang sa tulog." Hindi iyon ang huling beses na nangyari iyon. Sunod-sunod ang pagkahilo, bigla ang pagkapagod, at isang gabi, habang naliligo, may nakapasyang bukol sa dibdib. Nung una, ayaw pa niyang sabihin kay Leandro. Takot siyang baka pinangungunahan lang siya ng kaba. Pero makalipas ang ilang araw, hindi na niya naitago. "Leandro, may ipapatingin ako sana." Napatingin agad si Leandro. "Bakit? Anong masakit?" May bahagyang panginginig sa boses ni Samara. "May nakapa ako rito." Ilang segundo ring natahimik ang asawa niya. Pagkatapos ay lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. "Magpapacheck tayo bukas." At ginawa nga nila. Nagsimula ang sunod-sunod na tests, ultrasound, laboratorio, follow-up consultations, at mga araw ng paghihintay sa ospital na tila mas mahaba pa sa 1 taon. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ni Samara na may kung anong malamig na takot na dahan-dahang gumagapang sa katawan niya. Hanggang sa isang araw, sa loob ng klinik ng oncologist na si Dr. Muriel Sison, na kalaunay magiging isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, dumating ang salitang tuluyang nagpahinto sa mundo niya. "Samara, kailangan nating maging matatag. Positive ang result mo for breast cancer." Parang may tunog ang paligid pero hindi niya maintindihan. Parang may nagsasalita pero malayo. Ang tanging malinaw lang ay ang sariling tibok ng puso niyang parang sumasabog sa kaba. "Ano pong stage?" tanong ni Leandro, pilit pinigilan ang pagyanig ng boses. Ipinaliwanag iyon ng doktora. May pag-asa, may gamutan, may proseso, pero sa isip ni Samara, iisa lang ang bumubulong. "May cancer ako." Paglabas nila ng ospital, tahimik lang silang mag-asawa. Habang nasa parking lot, bigla nang napaupo si Samara sa loob ng kotse at napaiyak. "Leandro," sabi niya sa gitna ng paghikbi, "ayoko pang mamatay." Agad siyang iniyakap ng asawa. "Hindi ka mamamatay. Lalaban tayo." Lalaban. Madaling sabihin ang salitang iyon, pero walang salitang makakasukat sa bigat ng pinagdaraanan ng isang taong araw-araw hinahatak pababa ng takot, pagod at sakit. Sa mga sumunod na linggo, kinailangan ni Samara na isang tabi ang marami sa kanyang mga proyekto. Si Jovita ang sumalo ng ibang kliyente, habang si Samara naman nagsimulang pumasok sa isang mundong hindi niya kailanman inaasahang tatahakin niya. Ang mundo ng chemotherapy, gamot, ng pagduduwal, panghihina, at hindi tiyak na bukas. Sa una, sinubukan pa niyang maging matatag sa harap ng iba. Nagbibiro pa nga siya kay Jovita. "Kapag nagaling ako, gagawa ako ng event theme na Survivor Elegance," sabi niya minsan sa video call. Napapangiting umiiyak si Jovita.
Ma'am, gagawin natin yan. Ako pa mag-aayos ng flowers. Pero unti-unti, maging ang simpleng pagtayo sa umaga ay naging laban na. Ang dati niyang masiglang mga kamay na sanay humawak ng tela, bulaklak at design boards, ngayon nanginginig habang humahawak ng kutsara. Ang dati niyang mahabang buhok na ipinagmamalaki niya, naging alaala na lamang na unti-unting nahuhulog sa kanyang unan, sa sahig ng banyo at sa suklay. Ang unang beses na nakita niya ang kumpol ng sariling buhok sa palad niya, hindi siya agad umiyak. Matagal lang siyang nakatingin doon na para bang hindi niya matanggap na bahagi pa rin iyon ng kanyang katawan. Nang gabing iyon, pumasok si Leandro sa silid at nadatnan siyang nakaupo sa harap ng salamin. Sam? Mahinang tawag nito. Huwag mo muna akong tingnan, sabi niya, halos pabulong. Lumapit si Leandro at tumayo sa likuran niya. Bakit? Pangit na ako. Agad umiling si Leandro. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naiintindihan. Basag ang boses niya. Unti-unti akong nawawala. Tahimik na inilapag ni Leandro ang mga kamay sa balikat niya. Hindi ikaw ang nawawala, yung sakit ang aalisin natin. Ngunit hindi lahat ay kagaya ni Leandro magsalita at lalong hindi lahat ay may tunay na malasakit. Nang mabalitaan ng pamilya Valles ang kondisyon ni Samara, hindi awa ang unang naramdaman ng karamihan sa kanila, kundi isang malamig na uri ng pagkadismaya. Sa halip na alayaan siya, nagsimula ang mga bulungan, pasaring at mga tinging puno ng paghatol. Isang hapon habang bumibisita sina Doña Celestina at Bryony sa townhouse, nadatnamilang nakahiga si Samara sa sofa, maputla, balot ng kumot at bagong galing sa kimo. Ano ba namang itong amoy ng gamot? Kunot noong sabi ni Bryony habang naglalagay ng panyo sa ilong. Bryony, saway ng mahina ni Leandro. Pero si Doña Celestina, imbes na kumustahin ang manugang, ay tumingin lamang kay Samara at saka nagsalita sa boses na malamig. Leandro, kailangan mong maging praktikal. Ang buhay ay hindi umiikot sa awa. Napatigil si Samara. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa biyenan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, naupo ito at inayos ang perlas sa leeg. Ibig kong sabihin, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa kahit anong mangyari. At ikaw rin, Samara, dapat tanggap mo na hindi lahat ng laban ay napapanalunan. Parang piniga ang dibdib ni Samara sa narinig niya. Si Leandro ay nanigas. Mama, sobra na po. Ngunit nagkibit balikat lamang si Doña Celestina. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa sulok ng sala, tahimik na nakatayo noon ang kasambahay nilang si Nerissa. Siya ang isa sa iilang saksi sa mga panahong unti-unti nabubunyag kay Samara na habang lumalala ang kanyang sakit, lalo namang lumalakas ang pang-aapi ng pamilya ng kanyang asawa. At doon nagsimula ang mas mabigat pang laban ni Samara, hindi lang laban sa cancer, kundi laban sa mga taong nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, mag-comment ka naman kung anong oras ka nanonood ngayon at kung anong lugar ang pinanggagalingan mo. Nakakatuwang isipin na habang may isang puson na nasasaktan sa kwento, may isa ring pusong tahimik na nakakaunawa. Kaya tara, samahan mo akong tunghayan ng gabing tuluyang bumago ng buhay ni Samara. Hindi na nawala sa isip ni Samara ang malamig na tinig ni Doña Celestina noong sabihin nitong hindi lahat ng laban ay napapanalunan. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagbisita nito sa townhouse, mas naramdaman ni Samara na hindi lang katawan niya ang unti-unting pinahihina ng sakit, pati ang puwang niya sa loob ng pamilya ng kanyang asawa parang isa-isa ring kinakaltas.
Nasa kalagitnaan na siya noon ng sunod-sunod na chemotherapy sessions. Kapag umaga, pinipilit niyang bumangon. Kapag tanghali, madalas ay wala siyang ganang kumain. At kapag gabi, doon siya dalas inaatake ng lungkot. Tahimik lang siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa mga ilaw sa labas habang pinipigilan ng sariling isipin kung ilang beses pa siyang dadaan sa ganitong klase ng pagdudurusa. Pero sa kabila ng lahat, may ilang taong hindi bumibitaw kay Samara. Tuwing may schedule siya sa ospital, madalas naroon si Doktora Mirel Sison, hindi lang bilang doktor, kundi bilang kaibigan na marunong makinig sa mga bagay na hindi masabi kay Samara, kahit kay Leandro. Si Nerissa naman ang tahimik na nag-aalaga sa bahay. Naglalagay ng mainit na sabaw sa mesa, nagtitimpla ng salabat, at nagbabantay kapag sumusuka si Samara sa banyo. At ang maliit nilang pamangkin na si Pio, anak ng pinsan ni Leandro na si Carla, ay paminsan-minsang dumadalaw at laging may dalang simpleng saya. "Tita Sam, drawing ko to para sa'yo." Sabi nito isang hapon, sabay abot ng bond paper na may guhit ng isang babae na may malaking korona. Napangiti si Samara. "Ako ba to?" "Oo, ikaw si Queen Strong." Napatawa siya kahit mabigat ang katawan niya. "Queen Strong talaga?" "Oo, kasi kahit may sakit ka, maganda ka pa rin." Sa simpleng linyang iyon ng bata, halos maiyak si Samara dahil minsan ang mga salita ng batang walang halong panlilinlang ang siyang pinakatotoo. Ngunit habang may ilang taong yumayakap sa kanya, ang pamilya Valles naman ay tila lalong lumalamig. Si Bryony ay paminsan-minsang tumatawag pero hindi para kumustahin siya ng totoo, kundi para alamin kung makakadalo ba siya sa kung anong family function o taya'y para banggitin kung gaano kahirap para kay Doña Celestina na makita siyang nanghihina. Isang hapon, habang nagpapahinga si Samara sa sala, narinigla ang mahinang usapan ni na Bryony at Leandro sa kusina. Hindi naman niya sinasadyang makinig pero rinig na rinig niya ang boses ng hipag niya. "Leandro, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang pumunta sa birthday ni Mama?" sabi ni Bryony. "Parang hindi magandang tingnan kung dadalhin mo pa si Samara doon na ganyan ang itsura." Nanlamig ang kamay ni Samara. "Anong ibig mong sabihin?" Malamig na tanong ni Leandro. "Don't be dramatic. Alam mo namang ibig kong sabihin. Maraming bisita, mga business partners ni Mama, mga old friends. Ayaw lang naman naming..." "Ayaw niyong ano?" putol ni Leandro. "Ayaw naming maging awkward ang lahat." Tahimik si Samara sa sofa. Hindi siya gumalaw, ni hindi siya umubo. Para lang siyang batong nakaupo roon habang isa-isang pumapasok sa dibdib niya ang mga salitang matagal na niyang pinaghihinalaan. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Leandro sa kanya. "Sam," mahinang tawag nito. Tumingin siya pero pilit lang ang ngiti niya. "Narinig ko." Napabuntong hininga si Leandro at naupo sa tabi niya. "Hindi ko dapat hinayaang magsalita si Bryony ng ganun." "Hindi si Bryony ang problema, Leandro. Ang problema, Leandro, may mga taong tinitingnan ako na parang kahihiyaan akong dapat itago." Walang naisagot si Leandro at yun ang mas masakit kay Samara. Hindi dahil wala itong pagmamahal, kundi dahil wala rin itong lakas para harapin ng tuluyan ng mga taong dapat sanay unang rumispeto sa asawa nito. Ilang araw pa ang lumipas at dumating ang mismong paanyaya para sa ika-60 kaarawan ni Doña Celestina. Isang engrandeng garden celebration niyon sa isang private estate sa Tagaytay. May live quartet, kilalang caterer, imported flowers at mahigit 100 bisita. Halatang hindi ordinaryong birthday party ang plano ng matanda. Isa itong pagpapakitang tao, isang gabing puno ng pangalan, kayamanan at impluensya. Ayaw ni Samara pumunta. "Pwede bang hindi na lang?" tanong niya kay Leandro isang gabi habang hawak ang invitation card. "Ayaw ko ng maraming tao. Ayaw ko ng tingin nila." Lumapit si Leandro at dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. "Alam ko, pero baka mas lumala kung hindi ka pupunta. Sasabihin nilang galit ka o may issue ka." Napatawa si Samara ng mahina pero walang saya ang tunog nito. "Parang wala naman silang sasabihing mabuti kahit pumunta ko."
Sam, sabihin mo sa akin ng totoo. Tumingin siya sa asawa. Gusto mo ba akong pumunta dahil gusto mo akong samahan o dahil ayaw mong mapahiya sa pamilya mo? Nanahimik si Leandro. At sa katahimikang yon, may isang bagay na dahan-dahang nabasag sa loob ni Samara. Gayunman, sa huli, pumayag pa rin siyang pumayag. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng panibagong bala ang pamilya Valles laban sa kanya. Pinili niyang harapin ang gabing iyon ng may dignidad kahit unti-unti pa lang siyang bumabangon mula sa bawat chemo session. Tinulungan siya ni Nerissa sa paghahanda. Sa ibabaw ng kama ay maingat na nakalatag ang isang simple ngunit eleganteng dark emerald dress na pinili pa nga ni Samara noon pa man noong mas malakas pa ang katawan niya. Hindi ito sobrang bongga, hindi rin mapangakit. Sakto lang para magmukha siyang maayos at marangal. Sa giid ng salamin, naroon ang wig. Matagal niya yung tinitignan bago niya hinawakan. "Ma'am," mahinang sabi ni Nerissa, "kung ayaw niyo pong isuot, huwag niyo nang pipilitin." Umiling si Samara. Hindi ito para magkunwari. Hindi ko lang kayang makita nila ako na para bang unti-unti na akong nawawala. Daham-dahang inayos ni Nerissa ang wig sa ulo niya. Tumingin si Samara sa salamin. Maayos ang pagkakalagay, halos natural. Kung hindi alam ng tao ang pinagdadaanan niya, hindi agad mapapansin ang pagkawala ng tunay niyang buhok. "Maganda po kayo," sabi ni Nerissa. Ngumiti si Samara ng mahina. "Salamat." Pagdating nila sa Tagaytay, kumikinang na ang buong garden estate sa ilaw. May mahahabang mesa na puno ng puting rosas at kristal na kandila. May tumutugtog na quartet sa gilid. Nakagaw ng mga babae, nakabarong at suit ang mga lalaki. Halos lahat ay may pamalan sa lipunan o kahit papaano'y gustong magmukhang mayroon. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, agad nang naramdaman ni Samara ang mga tingin. Hindi lantaran, pero sapat para maramdaman niyang pinag-uusapan siya. Naroon si Bryony sa may entrance, nakasuot ng mamahaling bestida at nakaamat ang baba na parang siya ang may-ari ng buong lugar. "Oh, you came," sabi nito kay Samara. "I wasn't sure kung kakayanin mo." "Ayos lang ako," kalmadong sagot ni Samara. Tinignan siya ni Bryony mula ulo hanggang paa. "Well, you look decent." Wala nang sagot si Samara. Dumiretso na lang siya sa loob. Pero sa bawat hakbang niya, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Parang ang bawat ilaw sa paligid ay nakatutok sa kanya. Parang ang bawat bulungan ay tungkol sa kanyang sakit, sa kanyang katawan, sa posibilidad ng kanyang kamatayan. Sa isang mesa sa malapit, nakita niya si Vesta Almazan, matagal ng kaibigan ng pamilya Valles. Kilala ito sa pagiging kunwaring mabait, pero palaging may patalim sa likod ng ngiti. "Samara dear," sabi ni Vesta nang magkatapat sila. "You made it. Ang tapang mo naman. Kung ako siguro sa kalagayan mo, hindi na ako lalabas ng bahay." Bahagyang tumigas ang panga ni Samara. May mga taong mas pinipiling mabuhay kaysa magtago. Saglit na natigilan si Vesta, pero ngumiti pa rin ito. "Good for you." Ilang sandali pa, dumating si Mirel. Kahit personal aid ang pakilala niya sa event para may kasama si Samara, kitang-kita sa mukha niyang hindi siya makukontento sa tahimik na pagmamasid kung may gagawing mali ang pamilya Valles. "Kamusta ka?" tanong nito habang inaayos ng bahagya ang manggas ni Samara. "Heto, humihinga pa," biro ni Samara. "Kapag may bumasto sa'yo, sabihin mo sa akin. Baka masampal mo. Depende sa level ng kabastusan." Nangiti si Samara. Kahit paano, may kunting gaan sa dibdib niya dahil may isang taong naroon para sa kanya ng totoo. Habang tumatagal ang gabi, lalo namang umiingay ang paligid. Isa-isang dumarating ang mas kilalang bisita ni Doña Celestina. May dating konsehal, may negosyante, may dalawang kilalang socialite at maging ilang media personalities na inimbitahan para lamang lalong umugong ang pangalan ng celebrant. Si Tyrone ay abala sa pakikipagkamay sa mga lalaki, habang si Bryony Lamay pakawala ng tawa sa bawat grupong malapitan niya.
At sa gitna ng lahat ng iyon, si Samara ay tahimik lang sa isang sulok, pinipilit na huwag pansinin ang panghihina ng tuhod niya at ang init na unti-unting sumisikip sa kanyang ulo. Lumapit si Pio na naroon kasama ang nanay niya, si Carla. "Tita Sam, ang ganda mo!" Masayang tawag ni Pio. Lumuhod ng bahagya si Samara para mayakap siya. "Ikaw din, ang gwapo mo naman. Sabi ni Mama bawal ka raw mapagod. Gusto mo water?" Nangiti si Samara. "Oo nga no, salamat." Habang pinapanood siya ni Pio, may kung anong lumambot sa loob niya. Kasi sa gabing iyon, sa dami ng taong may magagandang damit at mamahaling pabango, isang bata lang ang lumapit sa kanya nang walang halong paghahatol. Pero hindi ganun ang gabi para matapos sa katahimikan. Nang simula ang pangunahing programa at tumayo si Doña Celestina sa gitna ng stage para magpasalamat, agad nang nakuha niya ang atensyon ng lahat. Matikas ang tindig nito, malakas ang boses, at halatang sanay sa spotlight. "Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga kaibigan, pamilya, at sa mga taong nanatiling tapat sa amin sa loob ng maraming taon." Palakpakan ng mga bisita. Ngunit habang nagsasalita, napansin ni Samara na panay ang sulyap ng matanda sa kanya. At sa bawat sulyap na iyon, may kakaibang lamig. Parang may binabalak. Parang may hinihintay na tamang tiempo. Ilang minuto pa, bumaba sa stage si Doña Celestina. Imbes na dumiretso sa mga VIP guests, naglakad ito papunta mismo sa mesa kung saan naroon si Samara. Unti-unting tumahimik ang ilang taong malapit. Tumayo si Samara dahil sa paggalang. "Happy birthday po." Ngunit hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, saka nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. "Alam mo, Samara," sabi ni Doña Celestina, "hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang magkunwari sa harap ng lahat." Napatigil si Samara. "Po?" Mas lumabit ang matanda. "Bakit kailangan mo pang itago ang katotohanan? Akala mo ba hindi alam ng mga tao rito ang kalagayan mo?" "Ma," sabat ni Leandro mula sa likod, pero huli na. Sa isang kisap mata, mabilis na inabot ni Doña Celestina ang ulo ni Samara at mariing hinablot ang wig nito. Napasinghap ang mga tao. Parang tumigil ang oras. Sa loob ng ilang segundo, nanigas si Samara sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang malamig na hangin sa anit niyang halos wala ng buhok. Ramdam niya ang daan-daang matang sabay-sabay lumingon. Ramdam niya ang pagguho ng dignidad na matagal niyang pinilit buuin sa kabila ng sakit. "At heto ang totoo," malakas na sabi ni Doña Celestina, hawak ang wig sa kamay. "Ito ang babaeng gusto pang magmukhang buo kahit kitang-kita ng paubos na." May ilang bisitang napaatras. Ang ilan ay napayuko sa hiya. Ang iba naman ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Si Bryony ay natigilan, pero sa mukha nito ay hindi agad mabasa kung nagulat ba ito o natakot lamang na sumobra ang nangyari. Si Vesta naman ay tila natulala, ngumit hindi maikakaila na may kislap ng intriga sa mga mata nito. Si Samara ay hindi agad nakagalaw. Hindi siya makaiyak, hindi siya makasigaw, parang may bakal na nakapulupot sa lalamunan niya. At sa nakabibinging nakatahimikan, ang isang maliit na boses ang unang pumutol. "Tita Sam!" Si Pio. Tumakbo ang bata palapit sa kanya at mahigpit niyang yinakap sa bewang na parang gustong takpan ng munting katawan ang lahat ng matang nakatitig sa tiyahin niya. "Huwag niyo siyang saktan!" sigaw ng bata. Kasunod noon, mabilis na lumapit si Mirel at inagaw ang wig mula kay kamay na Doña Celestina. "Ano pong klaseng tao kayo? Birthday niyo ba o public humiliation event ito?" "Mind your tone," mataray na sagot ng matanda. "No," mariing sabi ni Mirel, "kayo ang matutong mahiya." Sa kabilang banda, si Leandro ay tila napako sa kinatatayuan. Nakatingin lang siya sa asawa niyang namumutla, naminginig at halos mawalan ng hininga. Gusto niyang lumapit, gusto niyang may sabihin, pero sa isang kasuklam-suklam na iglap na naigang pagkabigla niya sa halip na paninindigan. At iyon ang sandaling hindi malilimutan ni Samara. Hindi lang ang paghila ng wig, hindi lang ang kahihiyan,
kundi ang katotohanan. Habang winawasak siya sa harap ng lahat, ang lalaking dapat unang tumayo para sa kanya ay naiwang nakatayo sa lugar, parang estrangherong hindi alam kung sino ang papanigan. Dahan-dahang inabot ni Samara ang wig mula kay Mirel. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero itinuwid niya ang likod niya. Pinunas niya ang isang luhang tuluyan ng tumulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Celestina. Walang sigaw, walang esena, walang hysterical na pag-iyak. Ang tangi nasa mukha niya ay isang malamig na katahimikan. At sa gabing iyon, sa loob ng sasakyan habang pababa sila ng Tagaytay, hindi na siya muling sumalita. Hindi siya sumigaw kay Leandro. Hindi niya pinagtatanong kung bakit. Hindi niya rin pinili ang lumuha sa harap nito. Nakatitig lang siya sa bintana habang ang dilim sa labas ay tila sumasalamin sa kung anong nabuo sa loob niya. Pagdating nila sa bahay, saka lamang siya bumaba ng walang tingin sa asawa. Samara? Mahina ngulit basag ang boses ni Leandro. Huminto siyang sandali, ngunit hindi lumingon. Sa wakas, sumalita siya. Ngayong gabi, sabi niya sa tonong halos wala ng init, may namatay talaga. Napapikit si Leandro. At hindi ako iyon. Bago tayo dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng isang comment at sabihin mo kung anong oras ka nanonood ngayon at kung saang lugar ka nakikinig o nanonood. Iba-iba man tayo ng pinanggagalingan, iisa lang ang pakiramdam kapag nakatagpo tayo ng kwentong tumatago sa dibdib. Kaya samahan mo akong tunghayan ng pagbabagong hindi nakita ng mga taong unang humusga kay Samara. Ngayong gabi, may namatay talaga. At hindi ako iyon. Iyon ang huling sinabi ni Samara kay Leandro bago siya tuluyang pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng silid na parang doon niya gustong ikulong ang lahat. Ang kahihiyan, ang panginginig, ang sakit, at ang huling natitirang pag-asang baka balang araw ay tunay din siyang ipagtatanggol ng lalaki na pinakasalan niya. Magdamag siyang gising. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya nagsisigaw. Hindi rin niya sinira ang mga gamit sa galit. Naupo lang siya sa gilid ng kama, yakap ang sariling mga braso habang ang wig na hinablot sa kanya ay nakapatong sa tabi ng mesa na parang isang piraso ng kasinungalingang hindi na niya kayang isuot muli. Sa labas ng pintuan, ilang ulit niyang narinig ang mahinang katok ni Leandro. Samara, pakiusap, buksan mo ang pinto. Hindi siya sumagot. Sam, mali ang nangyari. Alam ko. Hayaan mo kong magpaliwanag. Nanatili siyang tahimik. Pagod na siyang makinig ng mga paliwanag na laging nauuna sa aksyon. Sa buong pagsasama nila, iyon ang unang pagkakataong naramdaman ni Samara na may mas matinding puwersang bumitaw sa kanya kaysa takot sa sakit, ang kawalan ng tiwala. Kinabukasan, hindi na siya bumaba para mag-almusal. Narinig na lamang niya si Nerissa na dahan-dahang kumakatok. Ma'am Sam, maingat na tawag nito. Naglagay po ako ng mainit na lugaw sa labas ng pinto. Ilang segundo munang walang sagot. Pagkatapos ay saka nagsalita si Samara, basag at pagod ang tinig. Pakisabi kay Kuya Leandro, kailangan ko ng katahimikan. Kung gusto niyo po, ako na ang kakausap. Salamat. Nang hapon ding iyon, dumating si Doktora Mirel Sison. Hindi bilang doktor, kundi bilang kaibigang alam kung kailan kailangang manahimik at kailangang iligtas ang isang tao sa sarili nitong pagguho. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Samara na nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama at nakatingin lang sa wala. Hindi ko sasabihing okay lang ang lahat, bungad ni Mirel habang marahang umuupo sa tabi niya. At least isa ka sa ilang hindi sunungaling. Hindi kita sasabihang magpatawad agad, hindi rin kita pipilitin na magpakatatag. Tumingin Mirel sa kanya. Pero sasabihin ko ito, kapag hinayaan mong ang gabing iyon ang maging dulo mo, mananalo sila. Napapikit si Samara. Wala na akong lakas, Mirel. Meron pa, mariing sabi nito. Kasi kung wala, hindi ka na nakaupo rito. Hindi ka na lalaban sa kimo. Hindi ka na humihinga sa kabila ng lahat. Ilang saglit na tahimik si Samara bago siya nagsalita. Nung hinablot niya ang wig ko, hindi ang anit ko ang mas masakit. Alam mo kung ano?
Ano? Yung tumingin ako sa paligid at nakita kong wala ni isang taong tumayo agad para sa akin, maliban sa isang bata. At sa'yo. Mirel's eyes softened. Nakita ko rin yun. Tapos si Leandro, hindi niya na ituloy agad. Ang tagal kong ipinagtatanggol siya sa isip ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, mabait siya, tahimik lang siya, hindi siya ganon. Pero ano ang tawag sa lalaking mabait lang kapag tahimik ang lahat? Walang maisagot si Mirel dahil minsan ang pinakamabigat na katotohanan ay hindi na kailangang sagutin. Makalipas ang 3 araw, sa tulong ni Mirel at ni Risa, nagdesisyon si Samara na umalis muna sa townhouse. Hindi permanenteng desisyon iyon sa paningin ng iba, pero sa puso niya, alam niyang hindi na simpleng paglayo lang iyon. Iyon ang unang hakbang sa pagputol ng tanikalang matagal niyang tiniis alang-alang sa pag-ibig. Lumipat siya pansamantala sa apartment ng tiyahin niyang si Avelina Vergel sa San Juan. Retiradong guro ito. Mahigpit kung magsalita pero mabait sa kilos. Wala itong yaman, wala ring social na koneksyon, pero may bahay itong malinis, tahimik at punong-puno ng dangal. Pagpasok pa lang niya doon, parang unang beses niyang nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang panahon. "Dito ka muna," sabi ni Tia Avelina habang inaayos ang unan sa maliit na kwartong inihanda para sa kanya. "Walang manghuhusga sa iyo rito. Ang tanging gagawin mo ay magpagaling." Napaluha si Samara sa unang pagkakataon mula ng gabing mahila ang wig niya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may isang bahay na hindi nangangailangan ng paliwanag para tanggapin siya. Sa mga sumunod na linggo, tinutukan niya ang gamutan. Mahirap pa rin ang kimo. May mga araw na hindi niya kayang tumayo ng matagal. May mga araw na nagsusuka siya sa palanggana habang hawak ni Tia Avelina ang likod niya. May mga gabing nilalagnat siya at si Mirel mismo ang tumatawag para tiyaking naiinom niya ang tamang gamot. Pero dahan-dahan, sa gitna ng sakit, may isa pang bahaging nagsimulang gumalaw sa loob niya. Ang isip niyang matagal nang nalamon ng pagod at kahihiyan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa balkonahe ng apartment at umiinom ng mainit na salabat, dumating si Jovita Ramirez. May dala itong mga papeles, laptop at isang eco bag na puno ng resibo at folders. "Ma'am Sam?" sabi nito. Medyo kinakabahan pero halatang sabik. "May kailangan tayong pag-usapan." Napangiti si Samara ng bahagya. "Mukha kang may dalang gyera." "Hindi gyera," sagot ni Jovita. "Pangbangon." Sa maliit na dining table ni Tia Avelina, isa-isang inilatag ni Jovita ang mga dokumento tungkol sa online floral supply business na lihim na sinimulan nila ni Samara noon pa man bilang sideline sa event styling. Dati, maliit lang iyon. Sourcing ng imported flowers, dried arrangements, ribbons, packaging materials, at custom event decor components para sa maliliit na planners. Ngunit nang huminto si Samara sa paghawak ng malalaking events, si Jovita ang tahimik na nagpatuloy sa operasyon. "Akala ko lugi na tayo rito," sabi ni Samara habang tinitingnan ang spreadsheet. "Akala mo lang," nakangiting sabi ni Jovita. "Habang nagpapagamot ka, hindi ko sinabi agad kasi ayokong dagdagan ang iniisip mo. Pero dumami ang clients natin, lalong na yung mga ayaw na sa ugali ng ilang suppliers na kilala sa sosyal na crowd." Tumaas ang kilay ni Samara. "Anong ibig mong sabihin?" Inilapag ni Jovita ang isa pang folder. "May mga nakarating sa aking kwento mula sa supplier circle. Kumakalat pala ang balita tungkol sa ginawa sa'yo sa party ni Doña Celestina." Nanlamig ang mukha ni Samara. "Hindi ko gustong ikwento agad dahil baka masaktan ka lang," pagpapatuloy ni Jovita. "Pero hindi lahat ng narinig ko ay pabor sa kanila. Maraming na-off, maraming nagsabing sumobra sila." Tahimik si Samara. "May isang planner pa nga," dagdag ni Jovita, "na nagsabi raw na hindi siya makikipagtrabaho sa kahit anong event na konektado sa pamilya Valles kung ganun sila tratuhin ng may sakit." Ilang sandali bago nagsalita si Samara. "So, hindi pala lahat ng tao ay bulag."
Hindi, Ma'am Sam, mariing sagot ni Jovita. At higit sa lahat, hindi ka patapos. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo ang buhay ni Samara. Umaga ang gamutan at pahinga. Hapon ang pagtingin sa mga inventory, suppliers at client messages. Gabi ang tahimik na pagbuo ng plano. Sa tulong ni Jovita at ng accountant na si Crisanto Lloren, isang tahimik ngunit napakagaling na lalaki na dati ring client ng studio, unti-unti nilang inayos ang negosyo sa mas professional na sistema. Pinangalanan nila itong S. Verge Atelier Supply and Concepts. Bakit may Verge? Tanong ni Tia Abelina minsan habang nagbabalat ng mansanas sa kusina. Galing sa apelyido ko, pero gusto ko rin yung ibig sabihin. Verge, nasa gilid ng pagbagsak o simula ng bagong yugto. Napangiti si Tia Avelina. Aba, may lalim. Marami na po akong pinagdadaanan para huwag laliman. Hindi naman naging tuwid ang daan ng pagbangon niya. Maraming gabing nakatitig lang siya sa screen dahil hindi niya kayang isipin kung saan magsisimula. May mga umagang ginigising siya ng panghihina at pagdududa. Minsan, pagkagising niya, unang pumapasok sa isip niya ang tagpong hinahablot ang wig niya. Naririnig pa rin niya sa gunita ang boses ni Doña Celestina. Nakikita pa rin niya ang mga matang nakatitig. At sa mga sandaling iyon, ramdam niyang muli siyang bumabagsak. Pero sa bawat pagbagsak, may humihila sa kanya paitaas. Minsan si Mirel, na nagsasabing, hindi porket may sugat ka, doon naiikot ang buong pagkatao mo. Minsan si Jovita, na natutuwang ibalita, Ma'am, 3 bagong clients ang nagpa-reserve. Minsan si Tia Avelina, na simpleng nagsasabing, kumain ka muna. Ang paghihingate, hindi epektibo kapag hilo ka. At minsan, isang hindi inaasahang mensahe mula kay Nerissa. Isang gabi, habang inaayos ni Samara ang supplier files, biglang nag-pop up sa phone niya ang message ng kasambahay. Ma'am Sam, pasensya na po kung bigla akong nag-message. Gusto ko lang pong sabihin na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po nila sa bahay ang nangyari sa party. Parang wala pong pagsisisi si Doña Celestina. At si Ma'am Bryony, may mga kinakausap pong tao at sinasabing hindi na raw kayo magtatagal. Napalunok si Samara. Maya-maya, may sumunod pang mensahe. Narinig ko rin pong pinag-uusapan nila si Sir Leandro. May ipinapakilala raw po si Doña Celestina na bagong babae para sa kanya. Si Marie Stantuco po, anak ng negosyante nilang kakilala. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa mesa. Hindi na siya nasorpresa. Nasaktan, oo, pero hindi na nagulat. Parang sa wakas, tumama na ang hinalang matagal na niyang iniiwasan. Hindi lang siya minamaliit ng pamilya Valles. Matagal na pala siyang binubura sa isip nila. Ang tingin nila sa kanya ay isang aberyang malapit ng mawala. Isang pangalan na pwede nang palitan kapag natapos na ang silbi o kapag tuluyan ng mawalan ng lakas. Kinabukasan, dumating si Mirel at nadatnan siyang tahimik lang sa balkonahe. Anong nangyari? Tanong nito. Iniabot ni Samara ang cellphone. Matapos basahin, mariing napabuntong hininga si Mirel. Mga hayop. Nung una, gusto kong sumugod. Gusto kong ipamukha sa kanila na buhay pa ako, na hindi ako basta mabubura. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin si Samara sa malayo. Kasi bigla kong naisip, masyado iyong madali. Isang eskandalo lang, isang away, isang sigawan. Dahan-dahan niyang humarap kay Mirel. Pero gusto ko, kapag dumating ang araw ng pagharap, hindi na sila makakabalik sa dating taas nila. Tahimik na napatitig si Mirel sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang linaw sa mga mata ni Samara. Hindi na iyon ang mata ng babaeng biglang nawalan ng wig sa gitna ng maraming tao. Hindi na rin iyon ang mata ng pasyenteng hinihintay na lamang ng iba, ang tuluyang pagpanaw. Iyon ang mata ng babaeng natutong huminga sa gitna ng abo. Anong plano mo? Mahina ngunit mabigat na tanong ni Mirel. Sumandal si Samara sa upuan, saka pinagkrus ang mga kamay sa kandungan. Sa ilalim ng manipis na buhok na nagsisimula pa lamang tumubo muli sa kanyang anit, mas tumibay ang hulma ng kanyang mukha. May pagod pa rin, may sakit pa rin, pero may bakal nang nakahalo sa tinig niya. Hindi muna ako gagalaw lang padalos-dalos. Papagaling ako,
Palalakasin ko ang negosyo, titipunin ko ang tamang tao, at hahayaan kong ang mga taong naniwalang patay na ang pangalan ko ang mismong makakita kung paano ito babangon. Tumanggo si Mirel. At si Leandro? Saglit na tumahimik si Samara. Kapag dumating ang panahon, sabi niya sa wakas, siya mismong haharap sa katotohanang pinili niyang takasan. Sa loob ng halos 2 taon, iyon ang naging tahimik na direksyon ng buhay ni Samara. Hindi siya nag-ingay sa social media, hindi siya nagpakalat ng drama, hindi siya tumakbo sa media para umiyak at humingi ng awa. Sa halip, pinili niyang gawin ang mas mahirap, ang buuin muli ang sarili mula sa pinakailalim. At sa bawat araw na lumilipas, habang iniisip ng pamilya Valles na unti-unti na siyang nauupo sa sakit at kahiyahan, hindi nila alam na sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang simpleng apartment sa San Juan, may isang babaeng dahan-dahang binubuo ang kapalarang balang araw ay dudurog sa kayabangan nila gamit ang sarili nilang mundo, pangalan, impluwensya at kapangyarihan. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, mag-comment ka muna at sabihin mo kung anong oras ka nanonood ngayon at kung taga saan ka. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay nasasaktan, nagagalit at umaasang mananaig din ng hustisya. Kaya samahan mo ako sa bahaging ito kung saan ang katahimikan ni Samara ay tuluyan ng magiging bagyon, hindi kayang harangin ng mga umapi sa kanya. Sa loob ng halos 2 taon, walang ibang narinig ang pamilya Valles tungkol kay Samara, kundi iilang pira-pirasong balita lamang na patuloy raw ang gamutan nito, na minsan ay nasa San Juan, na minsan ay hindi nagpapakita sa kahit anong pagtitipon, at na tila nawalan na ito ng interes sa dati nitong mundo. Sa isip ni Doña Celestina, iyon ang pinakamainam na nangyari. Para sa kanya, mas mabuti nang maglaho si Samara ng tahimik kesa magkaroon pa ng lakas na bumalik. Hindi na yun babangon. Minsang sabi ni Doña Celestina habang umiinom ng tsaa sa malawak niyang terrace. Ang mga ganyang babae, kapag sinubok ng ganyan ang buhay, tapos na. Nasa kabilang upuan si Bryony, abala sa pagsascroll sa phone habang naka-face mask pa. Mama, to be fair, matagal na rin namang wala si Samara sa eksena. Baka na nasa probinsya na yon o nagpapagaling na lang. Si Tyrone, na noon ay halatang puyat at iritable, ay humigup ng kape bago sumabat. Mas mabuti na rin. Ang mahalaga, wala ng issue. Ngunit hindi alam ng tatlo na habang kampante silang iniisip na tuluyan ng napawi ang anino ni Samara, isa-isa nang kumakalas sa mga daliri nila ang mga bagay na dati nilang kontrolado. Ang unang nagpakita ng lamat ay si Tyrone. Dati, mahilig itong magpasikat bilang tagapagmana raw ng matibay na pangalan ng Valles sa construction supply business. Lagi nitong ipinagyayabang sa mga kaibigan na hindi kailangang maghirap kapag ang apelyido mo ay kilala na. Ngunit sa likod ng mayabang niyang mga ngiti at branded niyang polo, hindi na alam ng marami na ilang kontrata na ang pumalya sa pamamahala niya. May delayed deliveries, may underdeclared materials, at may ilang pera pang dumaan sa maling account. Hindi ito simpleng aberya, Tyrone. Galit na sabi ng isa sa kanilang senior staff na si Rolando Pacheco sa isang meeting. At anong gusto mong gawin ko? Pabalang na tanong ni Tyrone. Hindi ko kasalanan kung sila ay maselan. Hindi sila maselan, sadyang hindi maayos ang paghawak mo. Sa unang pagkakataon, may mga tauhan ng hindi takot sumasagot sa kanya dahil unti-unti nang nauubos ang dating takot na dala ng pamilya ng kanilang pamilya. Samantala, si Bryony naman ay pilit na pinananatili ang imahe niyang sosyal, elegante at laging may kontrol. Pero sa likod ng kanyang mga branded na bag at out-of-town brunches kasama ang kanyang mga amiga, baon na siya sa utang. Dati, sapat na ang pangalan niya para pagtiwalaan siya ng mga suppliers, event coordinators, at boutique owners. Ngulit nang magsimulang kumalat ang ilang kwento tungkol sa tunay na ugali niya at ng kanilang ina, may mga taong dahan-dahang umiwas. Isang tanghali, nasa isang upscale salon si Bryony nang tawagan siya ng manager ng designer boutique kung saan siya regular na umuutang ng formal wear. Ma'am Bryony, maaging sabi ng manager sa phone, "We're calling about your outstanding balance."
I told you, next week. Iritadong sagot niya. Pasensya na po pero iyon din po ang sabi ninyo nung nakaraang buwan. Napatingin si Bryony sa sarili sa salamin. Halatang napahiya sa salon assistant na nakarinig. Excuse me? Matalim niyang sabi. Ma'am, management has decided na hold muna ang inyong future pullouts until settlement. Namula sa galit si Bryony. Do you even know who I am? Tahimik sandali ang nasa linya bago sumagot. Opo ma'am, kaya nga po matagal namin kayong pinagbigyan. Hindi na nakapagsalita si Bryony. Iyon ang isa sa mga unang sandaling naramdaman niyang hindi na sapat ang pagiging valyas para otomatikong yumuko ang mga tao. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay dumating kay Doña Celestina nang minsang dumalo siya sa isang private luncheon ng mga dati niyang kaibigan sa isang exclusive club sa Makati. Dati, kapag pumapasok siya roon, laging may lumalapit agad. May yumayakap, may gustong makiupo sa mesa niya. Pero sa araw na yon, may malamig na pagbabago sa hangin. Celestina, bati ng isa niyang dating amiga na si Lucinda pareha, ngulit hindi na ganoon kainit ang tono. You're here. Of course, mayabang ngulit pilit pa ring maayos na sagot ni Doña Celestina. Why wouldn't I be? Nagkatiginan ng dalawang kasamang babae sa mesa. Isa na roon si Veronica Henson na dating halos lingguhan siyang kinakausap para sa charity events. May ilang segundo ng katahimikan bago sumagot si Lucinda. Wala naman, we just thought you might want some privacy. Privacy for what? Nag-alangan si Veronica bago tuluyang nagsalita. Celestina, kumalat kasi ang ilang hindi magandang kwento, lalo na tungkol sa nangyari years ago sa manugang mo. Tumigas ang mukha ng matanda. That was a family matter. Hindi ganoon ang tingin ng mga nakarinig, mahinang sabi ni Veronica. At ngayon, lumalabas na uli ang pangalan niya sa industry, mas maraming taong nagsasalita. Bumigat ang paligid. Hindi sanay si Doña Celestina na siya ang iniiwasan, lalong hindi siya sanay na may mga lumalakas ang loob na hindi sang-ayunan siya. Kung si Samara ang tinutukoy ninyo, malamig niyang sabi, hindi ninyo alam ang buong kwento. Doon sumagot si Lucinda sa paraang lalong ikinagulat niya. Maaaring hindi namin alam ang buong kwento, pero sapat na ang alam namin para malaman kung sino ang nawalan ng dangal noong gabing iyon. Pagka-uwi ni Doña Celestina sa bahay, galit na galit siya. Walang utang na loob ang mga taong yun, sigaw niya sa sala habang ibinabagsak ang handbag sa sopa. Nakikinibangan sila sa pangalan natin, tapos ngayon tatalikuran nila ako? Naroon si Bryony at si Tyrone, parehong balisa sa kani-kanilang problema. Baka lilipas din yan mama, sabi ni Bryony kahit hindi siya sigurado. Huwag mo akong sabihan ng baka, putol ng matanda. May ginagawa ang babaeng yon, sigurado ako. Hindi normal na sabay-sabay nangyayari ito. Tama siya. Dahil sa kabilang panig ng lungsod sa isang malinis at modernong opisina sa Ortigas na may salaming dingding at tahimik na eleganteng interior, ay si Samara ay nakaupo sa dulo ng conference table ng S. Verge Atelier. Hindi na ito simpleng sideline business, isa na itong lehitimong luxury events and sourcing firm na may mga high-end clients, maaasahang suppliers at professional team. Sa kanan niya ay si Jovita, na nayon ay operations director na ng kumpanya. Sa kaliwa niya naman ay si Crisanto, ang accountant na naging tahimik ngunit mahalagang katuwang sa pagpalago ng negosyo. Naroon din ang kanilang legal consultant na si Rafa Dalisay, ang matalinong PR head na si Kiara Montesillo at ang investor partner nila na si Bastian Yu, ang isang maseryoso at mapanuring negosyante na unang naniwala sa potensyal ng kumpanya matapos makita ang integridad ni Samara sa gitna ng lahat ng pinagdaanan niya. Final na, sabi ni Kiara habang inilalapag ang event deck sa screen. Napangiti si Jovita. Tapos ang venue pa isa sa pinakamalaking hotel ballroom sa BGC. Tumango si Bastian. Hindi ito basta event, media heavy ito. May executives, philanthropists, celebrity donors. Kapag nagawa natin ito ng maayos, ibang level na ang pangalan ng S. Verge Atelier. Tahimik lang si Samara habang pinagmamasdan ng slides. Ngunit sa ilalim ng kalmadong mukha niya, may malalim na bigat ng nakaraan. Dahil alam niya ang isang mahalagang detalye na hindi pa alam ng karamihan sa team. Kasama sa board sponsors ng gala ang ilang negosyo at pamilya, at kabilang doon ang pangalang Valyes. Sam? Tanong ni Rafa nang mapansing tahimik siya. You okay? Dahan-dahan siyang huminga. Oo,
I just want this handled with precision. Nagkatinginan ang ilan sa team. Sa kanila, isa itong malaking professional opportunity. Para kay Samara, higit pa roon. Ito ang sandalin mismong ang mundong pinaghaharian noon ng pamilya Valles ang magbabalik sa kanya. Hindi bilang kaawa-awang pasyente, kundi bilang babaeng may pangalan, kapangyarihan at sariling hukbo ng mga profesional. Ilang araw ang lumipas at dumating ang preparatory meeting sa hotel. Dumating si Samara na nakasuot ng tailored cream pantsuit, simpleng hikaw at maikling buhok na ngayon ay maayos ng tumubo muli sa isang classy at malinis na style. Wala ng wig, wala ng pagtatago. Ang dating maputla at lupaypay na pasyente ay wala na. Ang kaharap ng mundo ngayon ay isang babaeng pinagdaanan ng apoy at natutong tumindig sa abo. Kasama niya sina Jovita, Kiara at Rafa nang pumasok siya sa conference room ng hotel. At naroon sila. Si Doña Celestina, si Bryony, at si Tyrone. Sa unang ilang segundo, parang walang huminga sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Bryony. Halos hindi niya maikubli ang gulat nang makita si Samara. Hindi dahil hindi na niya ito kilala, kundi dahil hindi niya inaasahang ganito ito babalik. Hindi pagod, hindi talunan, at lalong hindi nagmamakaawa. Si Tyrone ay napakurap ng ilang beses at halos maitapon ang hawak niyang panulat. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay kay Doña Celestina. Hindi ito agad nakapagsalita. Nanigas lamang ito habang nakatitig kay Samara na tila bang multong bumalik, hindi para manakot, kundi para singilin. Si Samara ang unang magsalita. "Good afternoon," kalmado niyang sabi. "Samara Vergel, founder of S. Verge Atelier. Salamat sa pagdalo." Pormal ang tinig niya. Wala ni katiting na panginginig. Wala ring bahid ng paghihiganting sa tono. At yon ang lalong nagpayanig sa mga Valles. Sa buong meeting, si Samara ang may hawak ng direksyon. Ipinaliwanag niya ang flow ng gala, ang design concept, ang guest movement, ang charity film integration, at ang donor recognition sequence. Si Kiara ang humawak ng media, si Rafa ang contracts, si Jovita ang logistics. Ang bawat isa sa kanyang team ay maayos, disiplinado, at malinaw ang papel. Sa kabilang panig, halatang hindi makasabay si Tyrone sa financial discussions. Si Bryony na may panayang tingin sa phone at halatang hirap itago ang insecurity. At si Doña Celestina, ang dating reyna ng bawat silid, ay ngayon nakaupo na lamang at pilit inaalam kung paano niyang haharapin ang babaeng inakala niyang tuluyan ng durog. Nang matapos ang formal presentation, nagkaroon ng maikling break. Isa-isang lumabas ang ibang attendees, ngunit sadyang nanatili si Doña Celestina sa loob. Si Samara naman ay tahimik na nagsasara ng laptop nang marinig niya ang boses ng matanda. "Hindi ko inaasahan ito." Dahan-dahan siyang tumingala. "Maraming bagay ang hindi niyo inaasahan, Donya." Sumikip ang panga ni Celestina. "Kung ginagawa mo ito para ipahiya kami, hindi ko kailangang gawin yon. Ginawa niyo yon sa sarili niyo." Muling nanahimik ang matanda. Lumapit si Bryony, halatang hindi makatiis. "Samara, kung nandito ka para magpakitang gilas, okay, message received." Napalingon si Samara sa kanya. "Hindi ako nandito para sa inyo. Nandito ako dahil pinili ang kumpanya ko. Magkaiba yun." "Ang yabang mo na ngayon." "Hindi," mahinang niyang sagot. "Nagkataon lang na hindi na ako natatakot." Sa sulok, naroon si Tyrone na kuning may tinitingnan sa phone pero halatang nakikinig. "Ano ba talagang gusto mo?" tanong ni Doña Celestina, mas mababa na ngayon. Hindi na yon ang tono ng babaeng sanay manlait, may bakas na iyon ng pangamba. Sandalit lang napatitig si Samara sa kanya. Sa isip niya, lumitaw ang gabing hinablot ang wig niya.
Ang malamig na hangin sa anit niya. Ang yakap ni Pio. Ang panginginig ng kamay niya habang buong-buo ang kasiyahang makita siyang winawasak ng iba. Ngunit nang magsalita siya, wala pa ring sigaw. Wala akong gustong kunin sa inyo. Sabi niya, ang totoo, kusa nang nawawala sa inyo ang lahat. At totoo iyon. Dahil nang sumapit ang mismong gabi ng Valencia Hope Gala, hindi lamang kagandahan ng event ang pinag-usapan ng mga tao. Sa tulong ng media strategy ni Kiara at ng advocacy partners ng foundation, naging sentro rin ng gabi ang isang maikling, ngunit matapang na film presentation tungkol sa dignidad ng cancer patients, emotional abuse, at pang-aalipusta sa loob mismo ng pamilya. Hindi pinangalanan roon si Doña Celestina, hindi rin tuwirang sinabing Pamilya Valles ang tinutukoy. Ngunit sapat ang mga detalye, sapat ang mensahe, sapat para magbulungan ng mga taong matagal nang may alam at sapat para magsimulang magsalita ng mas lantaran ang mga nakasaksi noon sa party years ago. Makalipas lamang ang ilang araw, lumutang ang ilang testimonya. May event waiter na nagsabi kung paano pinahiya si Samara. May dating supplier na umaming narinig niya mismo ang mga mapanghamak na salitang binitiwan ng Pamilya Valles. May social contacts ding tahimik nang nagpasa ng voice recordings at screenshots kay Rafa, mga patunay ng mga paninirang ginawa ni na Bryony at Vesta noon. At habang isang-isa iyong nailalatag sa tamang legal at social channels, lalong bumigat ang pagbagsak ng pamilyang Valles. Mga invitations ang nawala, mga tawag ang tumigil, mga dati nilang kakampi ang biglang naging mailap. At sa unang pagkakataon sa buhay nila, hindi na nila kayang takpan ng pera, damit at pangalan ang amoy ng kanilang sariling kayabangan. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Samara ay hindi na kailangang sumigaw, dahil ang pinakamasakit na paghihigante ay hindi pala ang gantihan sila ng parehong kababawan, kundi ang hayaan silang makita, ng harapan at walang kawala, na ang babaeng itinuturing nilang malapit ng mamatay ay siya ngayong mismong dahilan kung bakit tuluyan ng nalalagas ang korona sa ulo nilang matagal nang nakapatong sa kasinungalingan. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, mag-comment ka muna at sabihin mo kung anong oras ka nanonood ngayon at kung taga saan ka. Masarap balikan ng isang kwentong sinubok ng sakit, binasag ng kahihiyan, pero sa dulo ay tumayo ng mas buo kaysa dati. Kaya samahan mo ako sa pinakahuling yugto ng buhay ni Samara, ang bahaging hindi na umiikot sa paghihiganti lamang, kundi sa tunay na pagsasara ng sugat. Ang pagbagsak ng Pamilya Valles ay hindi nangyari sa isang iglap. Pero nang nagsimula iyon, wala nang nakapigil. Matapos ang Valencia Hope Gala, sunod-sunod na lumabas ang mga kwento, bulong-bulungan, at tahimik na testimonya ng mga taong dati natatakot magsalita laban kina Doña Celestina, Bryony at Tyrone. Hindi man naging pambansang iskandalo ang nangyari, sapat na ang lawak ng social at business circle na ginagalawan nila para mabilis kumalat ang baho ng kanilang ginawa. Sa mundong matagal nilang pinagharian gamit ang apelyido, koneksyon at maingat na anyo, doon din sila unti-unting linamon ng kahihiyan. Maging si Vesta Almazan na dati ay laging dikit sa Pamilya Valles kapag may pakinabang, ay tahimik na lumayo. Nang minsang magkita sila ni Bryony sa isang cafe sa Green Hills, halatang gusto nang umiwas ni Vesta sa dati niyang amiga. "Vesta, bakit hindi mo ako sinasagot sa messages ko?" tanong ni Bryony, halatang iritable. Nag-ayos ng sunglasses si Vesta at umiwas ng tingin. "Busy lang." "Busy?" natawang pilit si Bryony. "Talaga ba? O nagtatago ka na rin?" Nagbuntong hinga si Vesta. "Bryony, wag na tayong maglokohan. Ang bigat na ng issue ninyo. Ayoko nang madamay." "Madamay? Nandun ka rin noon." "Nandun ako, oo. Pero hindi ako ang humablot ng wig." Tumigas ang mukha ni Bryony. "So, iiwan mo na lang kami?" "Hindi ko kayo iniiwan," sabi, sa kamarahang tumayo. "Pinipili ko lang ang sarili kong kaligtasan."
At sa isang pangungusap na iyon, parang tuluyang naunawaan ni Bryony na wala ng tunay na kakampi ang kanilang pamilya maliban sa isa't isa. At kahit sila, nagkakanya-kanya na rin ng bitbit na bigat. Sa bahay ng mga Valles, lalong umigting ang tensyon. Si Tyrone ay halos araw-araw galit, minsan sa accountants, minsan sa staff, minsan sa mga supplier na naniningil. Si Doña Celestina naman ay laging wala sa mood at ilang beses nang nakipag-away sa asawa niyang si Mateo Lat dahil sa sunod-sunod na utang at sirang reputasyon. Si Doña Celestina na dating reyna sa bawat silid ay naging babaeng madaling magalit, madaling mapikon at madaling masaktan sa bawat paglayo ng mga dati niyang kaibigan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isa pang mahalagang puwersa ang dahan-dahang humiwalay sa impluensya ng mga Valles, si Leandro. Sa mahabang panahon, si Leandro ang lalaking laging nasa pagitan, hindi lubusang masama, ngunit hindi rin nagkaroon ng tapang na maging tunay na mabuti sa oras na kailangan. At habang unti-unting bumabagsak ang pamilya niya, mas malinaw niyang nakita ang mga bagay na dati niyang iniiwasan. Isang gabi, nasa lumang study room siya ng ancestral house ni Doña Celestina nang marinig niyang muling pinag-uusakan ng ina niya at ni Bryony si Samara. Kung hindi niya tayo ginipit, hindi sana ganito. Asik ni Bryony habang paikot-ikot sa silid. Kung nanahimik na lang siya. Ninahimik siya ng ilang taon. Malamig na putol ni Leandro mula sa pinto. Sabay na palingon ang mag-ina. Tumuloy siya sa loob, nakasuot pa ng office clothes at halatang pagod, pero sa unang pagkakataon wala nang pag-aalangan sa mukha niya. "Leandro?" sabi ni Doña Celestina. "Kung nandito ka para sabihin kasalanan namin ang lahat, hindi na kailangang sabihin, dahil totoo naman." Nag-init ang mukha ng matanda. "Pinili mo ba talaga ang babaeng iyon kaysa sa sarili mong pamilya?" Napangiti si Leandro, munggit walang saya. "Ang totoo, Mama, noon pa man hindi ko siya pinili ng buo, kaya ako nandito sa kinalalagyan ko ngayon." Sandaling natahimik ang silid. Tumingin siya kay Bryony. "At ikaw, ate? Lahat ng mapanirang salita mo, lahat ng pangungutya mo, inisip mo bang laro lang iyon? Tao si Samara. May sakit siya noon at ginusto niyong iparamdam sa kanya na basura siya." "Sumusobra ka," singhal ni Bryony. "Huli na para sabihing sumusobra ako. Dapat noon pa ako sumobra, noong kailangan niya ako." Hindi nakasagot si Doña Celestina. Marahil iyon ang isa sa iilang pagkakataon na may nagsalita sa harap niya ng walang takot at ang mas masakit, sarili pa niyang anak. Makalipas ang ilang araw, humiling si Leandro ng personal na pagkikita kay Samara. Noong una, ayaw sana ni Samara hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang ang mga sugat na matagal nang nilinawad sa isip niya ay hindi na dapat guluhin pa. Ngunit matapos siyang kausapin ni Mirel, pinili niyang harapin ito, hindi para magbalikan, kundi para tuluyan ng isara ang pintong matagal nang nakabukas sa kalahati. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa Ortigas, malapit sa opisina ng S. Verge Atelier. Hapon niyon, walang masyadong tao, walang drama, walang tagpo ng ulan o malungkot na musika, tamang-tama lang para sa dalawang taong hindi na kailangang umarte para magkaintindihan. Nauna si Samara sa mesa, nakasuot siya ng simpleng long-sleeved blouse at slacks, maikli ngunit maayos ang buhok at kalmado ang mukha. Nang dumating si Leandro, kapansin-pansin agad na pumayat ito, parang mas mabigat ang mga mata, mas taimik ang tindig at mas luma ang pagod na dala. "Salamat sa pagpunta," sabi nito habang nauupo. Tumanggo lamang si Samara. "Sabihin mo na." Ilang segundo itong hindi agad nakapagsalita, parang hinahanap ang tamang mga salita, pero kapwa nilang alam na walang salitang sapat para baguhin ang nakaraan. "Hindi ako pumunta rito para kumbinsihin kang bumalik. Hindi rin ako pumunta rito para sabihing may paliwanag ako sa lahat, kasi ang totoo wala akong sapat na dahilan." Tahimik na nakatingin lang si Samara sa kanya. "Matagal kong inisip kung ano ba talaga ang pinakamalaki kong kasalanan." Pagpapatuloy niya. "Akala ko noon, ang problema ko ay masyado akong tahimik o masyado akong mahina sa harap ng pamilya ko. Pero mali pala. Ang tunay kong kasalanan ay pinanood kitang masaktan habang inuunawa ko pa kung paano ako kikilos."
Bahagyang kumislot ang daliri ni Samara sa ibabaw ng tasa. Sam, basag ang boses ni Leandro. Mahal kita noon. Hanggang ngayon may bahagi sa akin na hindi mawawala iyon. Pero alam kong hindi sapat ang pagmamahal na wala namang paninindigan. Tumingin si Samara sa bintana bago muling humarap sa kanya. Alam mo, Leandro, yan ang pinakamatagal kong tinanggap, na pwedeng mahal ka ng isang tao pero hindi ka pa rin niya mailigtas. Napapikit si Leandro. May panahon, dugtong ni Samara, na inisip kong baka kapag gumaling ako, may babalikan pa, na baka kapag natapos ang lahat ng gulo, may babalik pa natin ang dati. Napailing siya ng marahan. Pero habang tumatagal, naunawaan ko ring hindi lang ako gumaling sa sakit. Gumaling din ako sa ilusyon. Hindi na ba talaga pwede? Mahina nitong tanong. Hindi agad sumagot si Samara. Hindi dahil nagdadalawang isip siya, kung hindi dahil gusto niyang maging malinaw ang lahat. May mga sugat na naghihilom, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat mong buksan ulit para lang masabing buo na kayo. Tumingin siya ng diretso kay Leandro. Pinapatawad kita sa puntong hindi na ako galit, pero hindi kita maibabalik sa buhay ko bilang asawa. Parang unti-unting bumigat ang hininga ni Leandro, pero tumanggo rin siya sa huli. Deserve ko yan. Hindi ito tungkol sa deserve, sagot ni Samara. Tungkol ito sa hangganan. At sa wakas, natutunan ko na rin ang akin. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, naging formal at maayos ang legal na pagtatapos ng kanilang pagsasama. Walang eskandalong ginawa si Samara, walang press release, walang pasaring sa social media. Ang lahat ay tinapos ng may dangal. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng pamilya Valles sa kanya noon. Samantala, si Doña Celestina ay tuluyan ng nilalamon ng sarili niyang pagbulusok. May ilang ari-arian na kailangang isanla, may mga dating kaibigan na umiiwas, may mga pagtitipong hindi na siya inimbitahan. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, natikman niya ang uri ng pag-iisa na hindi mabibili ng pera. Isang umaga, sa mismong opisina ng S. Verge Atelier, hindi inaasahang dumating siya. Nagulat ang receptionist na si Yara, ngunit dahil sanay na ang kumpanya sa mga sensitibong bisita, mahinahon nitong ipinagbigay alam kay Samara. "Ma'am," sabi ni Yara sa intercom, "nandito po si Doña Celestina Valles. Wala raw appointment pero gusto kayong makausap." Tahimik si Samara sa kabilang linya bago sumagot. "Papasukin mo." Pagpasok ng matanda sa opisina, hindi na ito ang parehong babaeng humablot ng wig niya noon. Maayos pa rin manamit, oo, pero may bakas na ng pagkapagod, yabang na pilit na lang itinatayo, at matang sanay na ngayong tanggihan. "Umupo po kayo," sabi ni Samara ng mainahon. Hindi agad umupo si Doña Celestina. Tiningnan muna niya ang paligid, ang malinis na opisina, ang tahimik na profesionalismo, ang mga taong gumagalang kay Samara, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa tunay na pagkilala. "Maganda ang narating mo," sabi ng maganda. Hindi malinaw kung papuri ba iyon o pait. "Pinaghirapan ko po yun," payak na sagot ni Samara. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang sumalita si Doña Celestina tungkol sa tunay na pakay. May ilang lupain na nanganganib masamsam, may utang na kailangang ayusin, may natitirang bahagi ng negosyo na maaari pa rawng maisalba kung may tulong na papasok mula sa mga tamang investors at contact. At sa dula ng lahat ng pabulong na pagpapaliwanag na iyon, iisa ang malinaw. Humihingi siya ng tulong. Hindi kaagad sumagot si Samara. Naaalala niya ang sarili niyang nakaupo sa sahig noon, hawak ng luhang pinipigilan. Naaalala niya ang mapanghusgang tingin nila, ang mga salitang, "Hindi lahat ng laban ay napapanalunan." Ang gabing ginawa siyang palabas sa gitna ng maraming tao. Ngulit nang magsalita, hindi galit ang laman ng boses niya. "May panahon," sabi niyang mahinahon, "na may pera kayo noon para sa engranding party.
May oras kayo noon para durunggin ang isang babaeng may sakit sa harap ng mga bisita. Tinitigan niya si Doña Celestina. At ngayon, sa akin kayo lalapit para humingi ng tulong? Napayuko ng bahagyang matanda. Hindi iyon buong pagsisisi. Ngulit marahil, iyon na ang pinakamalapit na anyo ng pagkatalo na kaya nitong ipakita. Napayuko ng bahagya ang matanda. Hindi iyon buong pagsisisi. Ngulit marahil, iyon na ang pinakamalapit na anyo ng pagkatalo na kaya nitong ipakita. Huli na po ang pagpunta ninyo rito, sabi ni Samara. May mga pagkakataong hindi na dapat sinasalba. May mga bahay na kailangan hayaang gumuho para matuto ang mga taong naninirahan doon. Walang naisagot si Doña Celestina. Dahan-dahan itong tumayo, inayos ang bag, at bago tuluyang lumabas ay tumingin paminsan kay Samara. Sa mga matang iyon, wala nang dating kapangyarihan. Ang naroon na lamang ay ang tahimik na pagkilala na ang babaeng minaliit niya noon ay hindi na niya kayang diktahan ngayon. Pagkaalis ng matanda, napabuntong hininga si Samara. Hindi sa saya, hindi rin sa awa, kundi sa malalim na pakiramdam na may isang pinto na tuluyan nang nagsara. Sa mga sumunod na taon, lalong lumawak ang mundo ni Samara, hindi sa paraang maingay, kundi sa paraang may laman. Kasama nina Mirel, Jovita, Tia Avelina at ilang pang survivors gaya nina Helena Cruz, Sofronia Bale at Tessa Maraan, itinatag niyang isang support foundation para sa mga babaeng may cancer at mga pasyenteng inabandona o pinahiya ng sariling pamilya. Hindi lang financial aid ang ibinibigay nila, kundi counseling, emotional support, patient dignity programs at livelihood training. Sa isang maliit na event para sa foundation, dumalo rin si Pio, na ngayon ay binatilyo na at mas matangkad na kaysa dati. Tita Sam, sabi nito habang nakangiti. Naalala mo pa ba yung drawing ko noon? Yung Queen Strong? Napatawa si Samara. Oo naman. Sa totoo lang, sabi ng binatilyo, kulang pala iyon. Bakit naman? Kasi hindi ka lang queen, ikaw na yung buong kaharian. Napahalakak si Samara at sa pagkakataong iyon, walang bigat sa tawang iyon. Wala nang pait, wala nang takot, wala nang pangangailangang patunayan ng sarili sa mga taong minsang tumapak sa kanyang dangal. At sa huling tagpo ng kanyang kwento, matapos ang isang simpleng Thanksgiving gathering para sa foundation, napadako siya sa isang tahimik na silid sa likod ng venue. Naroon ang isang malaking salamin. Huminto siya roon at tiningnan ng sarili. Wala nang wig. Wala nang panginginig. Wala nang mga matang naghihintay sa kanyang pagpanaw. Ang kaharap niya ay isang babaeng dumaan sa apoy ng sakit, sa bangin ng kahihiyan, sa lamig ng pagtaksil at sa bagal ng muling pagbuo sa sarili. Ngunit sa halip na maging mapait, pinili niyang maging buo. Sa halip na maging malupit, pinili niyang maging matatag. At sa halip na hayaan na ang buhay niya ay umiikot sa mga taong umapi sa kanya, gumawa siya ng mundong hindi na nila kailanman maaabot muli. Sa labas ng silid, maririnig ang tawanan ni Mirel, Jovita, Tia Avelina at ng iba pang kababaihang minsan ding inakala ng mundo na mahihina. Sa loob ng dibdib ni Samara, wala nang galit na kumakain. Ang naroon na lamang ay katahimikan. Ang uri ng katahimikang pinaghirapan, ipinaglaban, at sa wakas ay narating. At doon tuluyang nagsara ang kanyang sugat. Dahil ang pinakamalaking paghihiganti pala ay hindi lang ang makita mong bumagsak ang mga taong umapi sa'yo, kundi ang mabuhay ka ng marangal, masaya, at buo, sa paraang alam mong hindi na nila kailanman masisira muli.